What's up mga kababayan? Welcome back again. Ludionit in the land of the rising sun, Japan. So, for today's video, marami nagre-request na gumawa tayo ng video tungkol sa kung magkano magagastos bago makapunta dito sa Japan. So, ito gagawin natin itong video na ito. Iba't ibang agency galing sa ating mga kababayan na nagtatrabaho na dito, no? So, kinuha natin yung mga video sa kanilang TikTok account. Don't worry. Lalagay natin yung link ng kanilang TikTok account sa description para madali nyo mapuntahan at personal kayong magtanong. At i-follow nyo na rin, no? Yung mga kababayan natin na i-feature natin dito sa video na ito. So, ayan. Okay. So, unang-una, ito update muna, no? Sa karamihan ng mga in-interview natin, na kababayan natin dito, yung agency po nila is AAA, yung located po yan sa may Santa Rosa, Laguna. So, ang magagastos po dyan sa pag-aaral pa lang po is 75,000 pesos for 4 months. Ngayon, kung 3 buwan lang mag-aaral or 2 months lang mag-aaral, bababa po ang presyo niyan ng babayaran nyo doon sa pag-aaral ng agency. So take note, hindi po siyang kasama yung mga pamasahe nyo, yung mga personal expenses nyo, and even yung pagpaprocess po ng inyong mga dokumento, gaya ng passport and everything. So 75 pesos po. So roughly baka abuti siya ng 100,000 pesos. Dahil nga sa iba't iba pang personal na expenses. Okay, next, ito sa agency na RHB Placement Agency. Kababayan natin. Ay, sa akin na nga yung nagastos ko. Mga 50, ganun. 50K. Oh, 50K. Yan. So, ano ba yung mga 50,000 pesos sa RHB. Yung nagtatrabaho ito bilang farmer sa Japan. Sa agency is 28K. Agency kasi matik na yun, yung 28K. Para yun sa pag-stay mo, sa pag-aaral mo ng Nihongo, tapos yung sa ilaw, tubig, at saka kuryente, nandun na yun lahat. Yung week ata, nagbabayad kami ng 450 per week sa kakainin namin, nandun na yung umaga, tanghalian, tsaka hapunan. And then yung pag recess ba, yun, may pagkain ka din doon. Tapos yung everyday na ginagamit mo sa katawan mo, mga sabon. Ganun pag alis ko, yung maleta, mga ganun. Okay, so 28K doon sa siguro board and lodging or hindi pa kasama yung pagkain, ganong sinabi ng ating kababayan dito, no? So yun yung RHB Placement Agency. Roughly 50K po ang kanyang nagastos. Next, ito po ang galing sa Owiska. So itong Owiska, first time ko lang din narinig ito. Actually, hindi siya direct na agency para na nagpapalis papuntang Japan, no? Hindi ko masyadong yung process nila, no? Pero yung i-search itong kay Minchan sa Owiska, OISCA, meron po siyang branch sa Pilipinas. Actually, sa iba't ibang bansa meron yan eh. So itong branch na sa kanya sa Abra. So doon siya nag-apply. Subukan niyo lang i-search sa Facebook. Ito, yung nagastos niya. Aside po sa passport ay yung pre-medical, yung final medical, pag malapit ka na mag-flight, yun. At saka yung personal allowance ko. At saka, sa medical kasi, dun gagastos ka talaga dun kasi, pero hindi naman pare-parehas sa yung nagastos ko, tsaka nagastos ng iba kasi, ano kasi yun eh, kapag may sakit ka na pwede mo namang gamutin, ganon. Baka medyo mas marami kang magagastos. Kasi yung sa akin ay sangipin lang talaga ako, sobrang nagkagasto. So yun, no, 20 to 30,000 pesos yung nagastos niya. So, yung malaking part doon is yung sa medical, dahil nga doon sa dental, dahil maraming inaayos doon sa kanyang ipin. So, yun nga yung isang magiging, magpapalaki ng gastos nyo. Kapag maraming sira yung ipin, kailangan bunutin kasi kailangan, para maklear yung inyong medical, kailangan talagang ipaayos lahat ng ipin. Okay, next kay Labanos Farmer. RHB din ang kanyang agency. So, bakit siya umabot ng more than 100,000 pesos yung nagastos ko? Kasi ganito po yan. Ang bayad po kasi sa accommodation fee sa Japan Training Center po dun sa RHB placement fee is 28,000 pesos. 3 years ago. And iba pa po yung bayad sa food allowance. So, yung food allowance po is 450 pesos po per week. And i-multiply nyo po yun sa 6 months. Bakit 6 months? Kasi 6 months po ako nag-stay sa agency habang nag-aaral ng Nihongo. And wala pong bayad yung Nihongo training, mga madam and sir. Free training po yun.
Okay, so 100,000 pesos sa kay Labanos Farmer. Ang agency niya ay RHB din, no? So, iba't iba talaga, no? So, yung kaninang RHB is 50,000 pesos. Ito, same agency, Farmer din, 100,000 pesos. Siguro nga dahil inaabot ng 6 months, no? So, talagang may mga ganun na, na cases na umaabot ng 6 months yung pag-aaral ng Nihongo. Depende rin siguro yun sa employer. Kasi itong Moms Japan na agency, no? So, na-picture na rin natin itong agency na ito. May in-interview tayo dyan na kababayan natin na nagtatrabaho dito sa Japan bilang painter. Ang unang-una ko pong ginastos nung nag-a-apply po ako papunta dito sa Japan ay yung tinatawag nilang Phase 1 Medical. Ang Phase 1 Medical po, ang bayad po doon ay nasa 1,180 nung ako po yung nagpa-medical. I'm not sure po ngayon kung tumaas na po siya. Next ko naman pong ginawa, after ko pong masalang sa interview at na-select naman po ako, ay nag-Phase 2 Medical po ako. Yung Phase 2 Medical ay nagkakahalaga po siya ng nasa 4,000 ganun po. Pero depende pa po yun kasi pag meron po kayo mga sirang ngipin, kailangang pastahan, or pagbabalik kayo sa inyong pag-medikalan, ang nagastos ko po noon nung nag-Phase 2 Medical ako ay nasa 20,000. 20,000 Phase 2 Medical o yung final Tapos medical? after po noon, nung nag-Phase 2 Medical na ako, ang mga ginawa ko naman po noon, kumuha na po ko ng mga requirements like cab. Pumunta po ako nun sa DepEd at nagpa-cab. Tapos after po nun, pumunta po ako sa DFA. Hindi naman po kayo gagastos doon ng malaki. Sabihin na natin po 3,000, sobra-sobra na po yun. Tapos after po nun, after nyo pong kuha ang mga requirements nyo, ang gagawin nyo naman po ay pwede kayong mag-canvas ng room or dorm na malapit lang po doon sa agency. Doon po sa Vitales Compound. Ayun, so dito naman sa Moms Japan, ikaw bahalang maghanap ng yung at dorm. Pag-stayan, na lang po kayo dorm, apartment, boarding house. 320. At least makakatipid ka, no? Makakapaghanap ka kung saan ka mas makakamura. So dapat po mag-dorm po kayo kung malayo kayo, at kung malapit lang naman po kayo sa Parañaque at kaya nyo naman po mag-uwian, pwede naman po kayo mag-uwian. Ang dorm po na yon ay nagkakahalaga po siya ng 1,500 to 2,000 per month. Mura, okay. Next natin. Estimated ko lang na gastos mula nung nag-start ako mag-apply hanggang sa maselect ako ng employer ko is mga nasa 3,000 pesos. Kasama na doon lahat, pati yung mga pagkain ko. Pero yung 3,000 na yun, hindi yun isang bagsakan kasi nga nag-iipon muna ako ng pamasahe ko bago ako pumunta ng Maynila. Pero kung gagawin mo yung sinabi ko na isang puntahan lang, maraming agency na ina-applyan, mas the best. Okay, yung agency na po is Uno. Ito si Ichibang, na-picture natin ito sa ating July video. So, magkano 3,000 pesos yung nagastos. Well, sa pag-apply pa lang siguro yun, hindi niya in-indicate kasi, no? Pero dyan sa Uno na yan, maganda yan dahil libre po dyan ang pag-aaral ng Nihongo. Next! Yung sa akin, inabot siya ng nasa almost 50k. 50,000 din. Kasi ang nagpapalaki dyan yung medical. Kapag selected ka na, may employer ka na, magme-medical ka ngayon, may dalawa kasing medical, free medical, tsaka isang final. So, nagpapalaki yung pre-med tsaka final. Tapos kung marami kang sira sa ngipin, may papastahan, may bubunutin. Tapos kapag may mga naging fending ka pa sa medical, yun yung paghahandaan mo. Same amount, 50,000 pesos yung nagastos niya. Hindi nga lang natin nakuha kung anong agency si Tropa, no? Next natin, Studio K bilang housekeeper. Malaki yung nagastos ko, nasa 70,000 kasi sobrang dami kong agency na in-applyan dyan sa Pilipinas. Naikot ko lahat ng agency. Nagastusan ako sa pamasahe, sa pagkain, ayun, paikot-ikot. And bago ako natanggap sa aming agency. So yung 70,000 yung kanyang nagastos sa pag-a-apply bago makarating ng Japan, no? So malaki yun, no? Dahil nga, sabi niya,
marami siyang ina-apply na agency, lumuluwas pa ng Maynila. Next! Kung ibibigay ko sa inyo na estimated expenses ko, umabot ng more or less 100k yung nagastos ko. Kasama na airfare na 22,000 pesos dahil 2 beses akong pabalik-balik ng Cagayan de Oro, Manila. 100k, more or less. Pagkuha ng requirements, medical, sa initial medical and final medical, expenses, allowance sa 3 buwan na training, boarding house at pamasahe. Kaya nung nag-a-apply ako noon, talagang tiyaga at lakas ng loob ang puhunan para lang makapag-apply ako. At pera, syempre. Ang agency niya din po ay Uno Overseas Employment. Okay, so malaki na 100,000 dahil nga from CDO, lumuluwas pa siya ng Manila. So ilang beses siya nakaluwas, kaya talagang inaabot ng ganung kalaki yung kanyang nagastos bago makapagtrabaho dito sa Japan. Okay, next, PhilAssist Life Manpower. Okay, mga copyright tayo dito, kaya medyo hinaan na lang natin yung volume. Ayan, ba't kailangang sumasayaw? No? Pwede mo namang, anuhin na lang. And then, for entertainment purposes, 60,000 pesos yung nagastos ng ating mga kababayang dalagita, no? Okay, next. Ito ulit, Studio K, galing kay Ivy Jane, yung ating master housekeeper dito sa Japan. Kilala to si Madam Ivy. You're living sa Manila, ang advice ko is maglaan kayo ng 30,000 to 40,000, mga ganyan. Malaki na yung 50,000. 30,000 to 40,000, okay. Kasama na po yun lahat hanggang pagkapunta nyo dito sa Japan. Kasi pagkadating nyo dito, kailangan nyo rin ng, syempre, pera para panggastos nyo sa pagkain dito. Pero, pagkadating dito, meron naman po silang pinapahiram na pera. And binabayaran siya monthly, ganyan. Walang tubo. So, 30,000 to 40,000 pesos, kasama na doon yung pocket money sa Japan. Okay, sa ano nila, no, sa agency, pagdating din sa Pilipinas dahil nagpapahiram ng panggastos or allowance. Ang mga housekeeper kasi is designated visa. So, iba siya dun sa training visa. Pagka training visa kasi, pag dumating dito sa Japan, meron kang bibigyan ka ng allowance na 8 lapan. Next, Uniplan. Kailangan talaga na halos 50k. 50,000 din. 50k. Bakit? So, pag naselect ka na kasi, pag mayroon ka ng employer, dyan na ang gastusin. Papamedical ka na, general medical, at mag-aaral ka ng Nihongo sa loob ng 3 buwan. Yun yung gastos mo talaga. So, wala kang babayarang placement fee, pero yung gagastusin mo sa sa loob ng 3 buwan habang nag-aaral ka ng Nihongo, sagot mo yun. So, yung babayaran sa dorm daw sa loob ng 3 buwan, 13,500 yung kanilang binayaran. sa dorm. So, yun na yun. 13,500 sa dorm sa loob ng 3 buwan yun. Wala pa yung pagkain doon. So, plus yung pagkain pa. Kasi, sabihin natin 50 isang araw ang 50 pesos isang araw. 45 para sumako ng 20k. So 90 days, no. So ayan. So 20k sa pagkain, 13,500 sa dorm, so 35k na. So, sa medical pa, sabi natin 5k sa medical, so 40k. Kaya sinabi yung 50k kasi yung iba pang mga gastusin sa mga documents. Okay, 40,000 to 50,000 pesos, no? So, mapapansin nyo, nasa ganun talaga naglalaro yung mga gastos bago makarating dito sa Japan. Next! Halimbawa, kapag kapasa ninyo ng inyong resume na pamemedicalin agad kayo, yun na may kahit saang medical, yung unang medical, di gastos yun, pamasahe. Pagpalagay mo na nagagastos ka ng 2,000 agad kasamang medical, o kaya mga 3,000. Tapos babalik ka na naman sa agency para ipasa mo yung medical na yun. Pag in-interview ka naman, pamasahe na naman. Kaya ho, talagang kakain ho ang pag-apply sa mga pamasahe na yan, lalo na ho kapag ka nasa malayo. Kaya yun hong mga mag-a-apply diyan, mas maiging kayo may matutuluyan sa mga parting Maynilang yan. Para hindi na kayo pabalik-balik sa probinsya. Kaya din ho ako'y nalakihan, ay gawa na ako'y pabalik-balik sa Batangas. Maghanda ka siguro ng mga 30 muna. Yun naman hindi mo agad yun magagastos 30 yun. Basta kaunting tipid laang din kapag ka nag-a-apply. Magbaon ka na laang ng pagkain mo kapag mag-a-apply ka. Kaya gumaor ka na, tiki mag-apply. Wag mo munang problemahin kung magkano magagastos. 30,000 pesos muna. So, ang agency niya po ay MRDC. Okay, next! Yan ko siya sa kanyang hiling.
So si Miss Maria na maganda from Alpha Tomo, yun nga lang 100,000 pesos ang kanyang nagastos. Okay, so yun lang karamihan talaga no, ng mga kababayan natin. Nagastos nila dito roughly 50,000 pesos sa iba't ibang agency. So pinakamalaki na nga dyan, yung huli is 100,000 pesos. Agency niya is Alpha Tomo. Sumunod doon yung AAA with 75,000 pesos. Pero sa agency pa lang yun, no? Yun po yung mga gastos nyo sa agency. So hindi pa po kasama doon yung pagpaprocess nyo ng inyong mga dokumento at yung mga pamasahe nyo and other personal expenses. Ang medical kasama na rin po doon. Take note lang, pag mag-a-apply po sa agency, wala po talagang binabayaran na placement fee or processing fee. Yung po ay sinasagot ng mga employers, no, na nag-select sa inyo. So normally ang binabayaran po talaga is yung dorm, yung pagkain nyo araw-araw, dahil karamihan stay in. Ang pag-aaral lang ni Honggo, pera lang doon sa moms, dahil yun ay pinapayagan nila o ina-allowed nila na mag-uwian kung malapit lang naman at kung kaya yung finances, no, kung mag-uuwian. Okay, hanggang dito lang itong video na ito mga kabayan. Maraming salamat sa panonood. Meron po tayong mga agency dyan, no? Panoorin nyo lang kung ano-ano yung mga agency. Hiring pa rin naman po yan. Continuous hiring po ang mga agency na nagde-deploy ng mga Pilipino dito sa Japan. So, it's either manpower pooling or immediate hiring. So, kung hindi kayo natatawagan kaagad, possible na manpower pooling yung position na inyong in-applyan. Ngayon, kung natawagan man kaagad kayo, immediate hiring yun. Maraming salamat sa panonood mga kabayan. Bye-bye. Ludi on it in the land of the rising sun.